scenario. If I'm, for example, a die-hard Bong Revilla, si Senator Bong Revilla is running for the Senate, di ba? So, die-hard ako kasi magaling siya sumayaw sa TikTok. Anyway, meron ako 1 million followers. And then, ginamit ko ngayon yung ano ko, yung SOCMED ko. No? To promote him. Pero I'm not even a member of his party. Wala ako sa campaign nila. Hindi naman ako troll, hindi ako binabayaran. Pero 1 million people are actually... And then, pupunta ngayon yung COMELEC. Tuusisahin ngayon yung SOCMED ko. Hindi kaya violation na yan ng human rights ko for privacy? Meron ba tayong pakipag-ugnayan sa DICT regarding that? Opo, kasama po natin yung CICC dito. At talaga po kasama rin sila. I-deputize din po talaga ng... So, paano nyo malalaman kung, for example, yung sinasabi ko about Bong Revilla, ano na, pangangampanya na yun o hindi? Kung halimbawa, sinasabi ko lang doon sa feed ko, ang gwapo ni Bong Revilla, di ba? Macho siya, di ba? O, tapos and then 1 million people saw that. Will it be considered as a campaign violation? Ang sinasabi po natin, kung kahit po hindi mo primarily design na yung account na yun para ipangampanya siya, pero gagamitin mo siya, primarily use para ipangampanya, ibig sabihin hindi lang po yung pagsasabi ng ang gwapo, magaling siya magsayaw. Kasi yun, freedom of expression mo po yun. Precisely. Kaya So, yung mag-express nun. paano kung sinayad ko lang yung mga batas ni Senator Bong Revilla, for example, will it be considered as a campaign thing? Kung yun po ay pagsasaad lang ng mga factual information, hindi naman po, hindi po yan parang nakakahula black and white, I think yun. Dapat po makita dyan na talagang ikaw ay nangangampanya na talaga. Hindi lang ka nagsaside. For example, attorney, no, sinabi ko na si Bong Revilla, o si Bong Revilla, consider niyo naman kasi gwapo. Will it be considered as a campaign, The moment that you try to solicit votes for Bong Revilla, then that's part so, of... may qualification lang. For example, doon sa post mo, nakalagay, vote Charis Para o vote Dexter Ganibe, saka lang siya mag-ano. Kapag po tayo ay nagsumisit na ng boto, So, direkta. pangangampanya na po siya. Oo, pero pag indirect, pwede. Indirectly, actually sinasabi po natin dito sa ating guidelines, katulad lang ito ng mga dati nating guidelines kung ano ba yung, dinagdagan lang natin ng digital. Yung digital ay yung platform lang at yung tools Pero yung election campaign, as it is, yun pa rin po siya. So yung dating sinasabi na directly or indirectly soliciting votes, pledges or support for or against any candidate, matagal na po yan nakasama sa definition ng election campaign. Okay. So, kapag ka po, hindi naman po yan, isang beses nagsalita, campaigning na. Titingnan po yan sa konteksto po ng ano ba yung post nito. Pwede makita po ganun So, it's either po, kung hindi ka nagpa-register, then doon po kayo masasama kung may nag-report po, ito nangangampanya so, talaga. who's to say na merong historical yun? Sinong pwede magsabi? Korte, COMELEC, DICT, AI, yung machine nyo, software, who? Sino magsasabi na itong may pattern itong behavior na ito may pattern to leading to this condition, yung sinasabi nyo nga na campaigning. Sa isang banda po pwede pong reporting because we can receive, the task force taking can receive report. Kaya nga po, And dyan anong po standard? talaga, opo. Anong standard? For example, sa isang buong buwan ba, sinabi niya na si Bong Revilla, gwapo, kailangan niyo kung sino na senador. Isang buong buwan ba yun? Buong campaign period ba? Meron ba tayong gano'n? Kasi yung ang gusto sa ni Sir Ricky, yung frequency ng pagpo-post ng kanya. kasi wala pang standard So, parang, although may prohibition na hindi mo dapat gawin yung assert that particular behavior, nonetheless, there is still no standard. Kung para sabihin mo na ang isang post, political, campaigning o hindi. Baka yun yung butas. Hindi kaya ako nire-raise, ma'am kasi
it can be disputable. Sinong pwedeng magsabi? Si Comelec? Kasi wala, doon nabasa ko yung election code, wala namang ano doon. Wala eh. So, paano mo parurusahan ngayon? Di ba? Doon po sa atin naman pong guidelines, hindi naman po agad-agad parurusahan po kayo. Oo nga. Sabi nga po dito may Pero papakialaman nyo yung account mo. Opo. Pupunta kayo doon sa account, papakialaman nyo, that's already a case of violation of a particular right. Hindi po Kasi- namin siya papakialaman, sir. Kasi kung Okay. halimbawa naka-receive kami ng report, Kaso dun sa kailangan pa ng complainant. opo, may report po, doon po namin kayo sasabihin na magpaliw. Kasi there's due process eh. Pero po, Opo. ma'am, sinabi nyo kanina, motu proprio. Filing of Sabi nyo, complaints. After After po ng sabi niyo, surface meron ang Comelec mismo, pag nakita niya, meron kayong software na gagamitin, pag nakita niya na may certain behavior na ganito, you can actually flag the person. So, when you flag the person, hindi ko ba dadaan dapat sa proseso yun dahil karapatan na niya baka ma-violate? Ito po yung isa po namin gustong siguraduhin. Dahil talaga nung binuo natin to, kung maalala niyo pa nga nung July, marami siguro nakapalitan, no? Sa UP po, ginawa po namin yung forum consultation dialogue with the legal community, with the tech platforms, pati media. Kasi very important yung isang session namin doon on freedom of expression. Dahil yun po ang, kahit sa guidance, makikita niyo eh. Why? Because gusto po namin, accountable kami na hindi po kami magsistep sa kahit anong rights ng tao. Ngayon po, yung po kasi sinasabi natin na monitor, even the platforms do that. They monitor, they can readily see with the systems yung yung mga fake accounts. Hindi mo kailangan na batis para i-take down. Kaya i-take down kanila kasi sa community standards ng platform, walang batas, bawal yung fake accounts. Coordinated inauthentic behavior. Yun po yung sinasabi namin na automatic po mamomonitor kasi network po yan eh, ng mga usually fake accounts na mamomonitor mo, biglang wala naman yan, biglang may viral. Ma'am, kasi sa kanila, define kung ano yung concept ng fake account. Meron silang standard na sinusunod. Ngayon, sa atin ba meron? Yung sabi naman nila, yung term, inordinate campaign name. So, meron ba tayong definition yan exactly? Kasi kung wala siyang basis, di ba po? Kasama po dun sa ating guidance, yung fake accounts, kasi talagang Kanina kasi ma'am, ang sinabi nila, sorry yan, kasi yun kanina, kapag sinabi mong vote, automatic yun, campaigning na. So baka yun yung isang standard. Di ba po? Sir, Pero if I may yung lang po. other than that, hindi mo naman sinabing video to, pero yung mga attributes niya, sinasabi mo, etc., that would probably be within the realm of self-expression. Pero pag sinabi mo ng vote, baka yun po yung standard natin. Kaya we have to, I think it's best now, i-clarify na natin yan. Kasi pagka mamaya, pag pumunta na yun sa i-announce na ng ating mga kapatid dito, baka hindi pa klarado kung, kasi klarado yung penalty, behavior, pero yung basis for saying that this behavior is violative of the law, yun ang po ang kailangang I-clarify lang din po namin, sir. Salamat po. As mentioned earlier, these activities lang naman po would be taken against a candidate or any entity pag pumasok na po si campaign period. Feb 11 for Feb 11 for the national and March 28 for the local. From the time na mag-start po ang ating election period, which is January 12, I think, dito po pumapasok ng authority ni Comelec to regulate this digital platform. So, i-clear natin na hindi naman siya sisilipin per se na to the end na mababiolate natin yung human rights ng bawat individual. So, i-investigahan lang yung account mo pag may nag-flag sa'yo, may nag-complain sa'yo. And yung motu proprio petition na sinasabi natin, motu proprio in a sense na si Comelec ang magpa-file, but bago tayo dumating doon sa point ng filing na ito, merong investigation, merong referral sa mga agencies na tinatawag. Medyo may misconception po kasi tayo doon sa motu proprio na pag sinabi natin na on its own, automatic, nag-violate si sir. O, kakasuhan natin. Hindi po ganon. We have a letter or summons
asking the other party to explain or to take down that website or post. So, hindi po automatic yung petition. Hindi po agad sinabi natin na motu proprio ay kakasuhan kagad. Of course, you have to observe due process din po. And yun yung isang standard na sinasabi natin na mag-start ito during the election period for any person, but for a candidate or a person who is running for a position, magiging candidate lang naman siya pagpasok po ng campaign period natin. So doon lang po natin masasabi na ang activity na ito ay partisan political activity. And the election code actually defines kung ano po itong election campaign na yun. Yun po ay mga activities ng partisan political activity during the campaign period po. Attorney, Yun pwede ang mag-clarify yun na, yung- sandali lang po Sinasabi nyo, effective lang siyang kandidato pagka nag-start yung campaign period. Di ba, officially candidate siya pag diniklara ng COMELEC na official candidate na sila. The law provides po na ang candidate ay kandidato during the start of the campaign period po. Pero officially, pag dineclare sila official candidate, consider na silang candidate. No po. Di ba? So only the start of the campaign. Yes po. Ayun. Ginawin lang po natin siguro yung tungkol dun sa fake accounts. Sa fake accounts po, kasi ito po, sinabi namin may pagpapartner tayo with Meta. Bago pa po pabuo itong guidelines na to, sometime nitong early this year, ang Commission ng Election ay isa lang sa ilang election management body, siguro tatlo lang, yung inimbitahan ng International Foundation for Electoral System, kasama ang lahat ng big boss ng mga platforms na ito, Google, Meta, TikTok, all of them, para bumuo ng isang voluntary election integrity guidelines for tech platforms. Ibig sabihin, bago pa po namin ito binuo, meron na po kasing commitment yung mga, hindi lang yung sa Asia Pacific or Philippines na Meta or TikTok, pag doon sa kanilang mga headquarters, nag-commit na sila that they will follow these guidelines, voluntary guidelines. Launch pa po ito nitong March sa ating Summit for Democracy sa Korea. Dahil lahat sila nagko-commit, alam nila yung banta sa election integrity pagdating sa disinformation, misinformation, pagpapakalat ng fake news. So sila na mismong tech platforms nag-commit na tutulong kami sa inyo. Yun ang kaibahan ngayon. Ibig sabihin, hindi na po kami mismo yung magte-take down ng fake accounts nyo. Kasi sa level pa lang po nila, iti-take down na nila yung fake accounts nyo. And wala pong batas na sasakop sa kanila para sabihin na, bakit nyo tinanggal yung fake account ko? Eh, fake account ko yan. Di ba? Ako may karapatan ng wala. Hindi na po. Kasi kasama po yun sa commitment nila na ma-uphold ang election integrity sa iba't ibang bansa. At one point, meron kami sa Nepal shampoo na election management bodies all over the world. Pinag-uusapan noon si Commissioner Nelson Celis, ang aming Commissioner in charge for the Task Force KKK sa Hulalan. Isa po siya sa nag-present noon. Ito ang mga plano namin para makapag-partner din ang citizens, CSOs, ang technology platforms para mabantayan natin yung election integrity. Actually, sa buong mundo, trailblazer po tayo pagdating dito. Very specific on the application. Inaamin po natin na hindi po ito madali. No, bago po ito mga bagong teknolohiyang kaharap. Pero inaasahan po natin na sa level pa lang po ng ating mga voters, sa kanila pa lang po meron na silang gagawin na disclosure. Ito, ginamit ako ng AI. Or sa level pa lang po nila, titigil na po tayo dahil sa pag-create ng fake accounts. Sayang din po kasi kung ito-take down din po, sayang din naman po yung mga followers nyo kung gagawa kayo ng violation. Tapos dito, mati-take down kayo just because of the violation. Ma'am, merong feature ngayon ang sa mga social media, napansin ko na lately, na pag nag-post ka ng photo or video, may option na powered by AI, parang gano'n. Kung pwede bang gawin yan, pag simula ng campaign period na this item is a political story or this video is a political video, pwede ba natin silang i-require yung mga social media from COMELEC na may option yung magpo-post na person na pipindutin niya dun sa, bago niya i-click na post, meron siyang pipiliin dun na political story to o political statement to or political picture or political campaign ad dun sa bago niya ma-post dun sa kanyang social media ad. Hindi ba kaya bang gawin natin yun or mamandato natin dun sa mga social media platforms?
sa level po nitong guidance sa community po, as much as possible po kung mapapansin nyo, hindi po kami nag-dwell doon sa mismong content. Hindi po dun sa sinasabi nyo sa account, but more dun po dun sa behavior. Paano mo ginamit yung tool, yung technology, para magkalat ng fake news, disinformation. Mas doon po tayo. Hindi po tayo magsasabi na ito lang ang pwede mong i-post at sabihin. Kaya po siguro dun sa standards. Malaya po tayo magpahayag ng gusto natin. Pero ang sinasabi po namin, kung gumamit ka ng AI, at least yun po yung requirement, i-disclose mo. Na Pag, kung wala pong kinalaman sa pangangampanya at election guide, gumamit po kayo ng gumamit ng AI, I think Meta itself will say, ipa-plug nila na may power by AI or you manipulated it with AI. But sa amin po, hindi po na real, hindi na po yung jurisdiction ng COMELEC. So kung gagamit po kayo ng AI tech, doon lang po kami para po doon sa mga campaign materials or election propaganda. Sabihan nyo lang po na hindi naman po bawal yung AI. Wala pong prohibition na gumamit ng teknolohiya. Ang prohibition po is pag ang teknolohiya at social media ginamit mo para sirain yung integrity ng election natin, dahil sinisira mo yung integrity ng information at yung pong credibility po ng mga impormasyon in relation doon sa conduct of elections at electoral process. Yes, at madagdag ko lang, Dex, yung binabanggit kanina ni Atty. Yung mga technology companies, mga investors, lalo-lalo na yung mga nauna pa na gumagamit ng teknolohiya ng AI, EU na napaka-stricto, o yung European Union at sa North America, at sa ibang mga Southeast Asian na nations, meron ang tinatawag talaga na self-regulation na kanilang tinatakda ang mga technology companies mismo. Ngayon, mapunta naman tayo doon sa binabanggit ni Atty. At yung natanong mo na bakit yung ibang mga technologies ay meron ng tinatawag na nililigalan na. Doon na talaga patungo kasi ang EU in particular, yung European Union, kasama na doon sa batas nila, yung AI Regulatory Act nila. Kailangan may labeling. Ito ay gawa ng AI. Ito ay gawa ng AI. Ito ay boses na created by AI. Ito ay minanipula. Sorry for the term na minanipula, but ito ay binago ng AI para sa ninanais mo bago mo i-publish, kailangan nakasulat na ito. Yun nga, sana Doon tayo patungo. Sana maihabol ng ating mga social media platforms. Yung may option ka doon bago mo i-post na ito ay non-political or political story or political post or non-political post. Kasi mas mabilis ma-regulate ni COMELEC kung ito ay nilabel niya as political at nag-violate doon sa mga regulasyon na sinet ng mas madali mong mahanap na dahil nilabel niya ito as political. Mas madali yung pagsala doon sa mga post sa mga social media. Actually, sir, doon po sa ating pong bagong guidelines, yung digital election campaign materials po natin ay nire-require ng Commission na magkaroon po ng tinatawag natin ng additional disclosure requirements, yung visual media, audiovisual watermarks. Meron po kasing mga tools na ngayon na pwedeng gamitin na if it's an AI-powered campaign, kailangan po naka-watermark po dun sa material na yun all throughout po na nagpe-play po yung media na yun. So kasama po yun dun sa guidelines po natin. Pero syempre, sa totoong buhay, talagang nasa medyo challenging na part ang COMELEC in particular at iba pang mga government regulatory bodies. Bakit? Kung titignan natin, ang technology ngayon sa sobrang bilis, mas marami ang mga creation na pwedeng gamitin ng mga tao para i-deepfake, gumawa ng fake news, tanggalin ang watermark, kaysa detection na mga lumalabas. Ano ibig ko sabihin? Imagine niyo sa ngayon, merong creation na software na mga creation type ng AI na pwedeng makapagmanipula ng maraming bagay, mga siguro nasa lagpas 10 na ito. Pero yung detection ng mga softwares, kakaunti. Hindi akma, hindi aligned, hindi balance. Yung mga maraming creators o gumagawa na software versus detection ng mga softwares. So doon pa lang meron ng disparity. So yun yung iniimbitahan nga natin
Alam po natin napakamahal mag-develop ng software. Ang mga investors po natin, ang mga kababayan po natin, ang mga malalaking kumpanya. If you're going to get into this, please help the people, help the government, in fact, the society. Yung mga detection ng mga softwares, kailangan po yan. Kasi marami pong sumusulpot na bagong technology to create one. To the point na to create havoc. But syempre, on the other side, marami rin po itong beneficial na nagagawa. Kaya dapat magtiwala dun sa mga totoong mga applications o yung mga mobile applications na ginagamit o yung na kung ano-ano.